Friday, ito nang pupunta ako ng school at ito na nga yung itsura dito sa harap. Eto, kaninang morning na ito at nag-start na silang magtrabaho. 5 pa din sila lahat, pang 5 si husband. Ayan, yung naka-orange. Buti na lang nandito itong extra para siya magbantay ng bunso at nandito din si Ate Sally para siyang magluto. At habang busy sila sa labas, ako naman dito ay mag-aayos ng kwarto dahil ayan, napakakalat na naman. Thankful talaga ako sa Tita Bingbang namin dahil siya na ang nagtupi dyan at ang trabaho ko na lang ay pasok yan sa cabinet. Palit na lang din ako ng beddings dahil nakuha na pala sa laundry shop itong pinalabhan namin na bedsheet. Ang sarapin naman kasi matulog kapag bago yung beddings, diba? And by the way, share ko lang itong ginamit namin na bedsheet ay waterproof po ito. So, dito na shop ko siya nabili. Ayan. At legit nyo naman na waterproof dahil ilang beses na ito naiihian nitong kuya namin. Queen size itong size ng bed namin at nag-order na din ako ng pillowcase para terno. Ayan, tapos na at ay susunod ko ay mag-open ng mga parcel. Unahin ko na nga itong medyo malaki at ito pala yung donut wall na para sa pinaparentahan namin gamit sa seat corner. Ang dati kasi namin ganito na transparent ay nabalik na yung paa kaya nag-order na ako ng pangmatagalan na talaga. Kaya ayan, mukhang napakatibay na talaga niya dahil makapal siya. Bala ko sana mag-update ng picture dito sa pinaparentahan namin gamit. Kaya lang, hiniram pa pala yung iba at hindi pa naibalik. Sa mga nanay naming followers dyan, pwede talaga kayo mag-business ng ganito. Itong mga gamit namin ay sa Shopee lang din namin lahat ito nabili. By the way, naalala ko na gagawa pala dapat ako ng acknowledgement receipt doon sa natanggap kong bayad sa collaboration namin na isang brand. Masaya lang talaga ng puso ko dahil hindi lang nila dinoble yung bayad. Ginawa pa nilang times 3. Before kami nag-deal, ay tinanong nila kung magkano yung rate ko. And then at first, sinabi ko na sila na lang yung bahala dahil wala pa akong idea. Pero parang kailangan talaga nila magsabi ako ng presyo. Kaya doon ako sa TikTok nag-research kung magkano ba talaga dapat. At maraming salamat talaga kay Ma'am Sheena, napakabait na siya nag-guide sa akin. Sana ang mga nanonood dito, ang aming mga followers, ay makakatanggap din ng blessing. God bless po sa lahat ng aming mga followers. Anyway, balik tayo dito sa ginagawa nila husband. Ayan, may natapos na sila na isang side. Sila papa naman yan yung ginagawa nila. At gamit na gamit talaga yung cut-off na binili ni husband. Malapit na mag 4:30 PM sa mga oras na yan at tumingin na ako dito sa isang side na natapos. Before, hiningan ako ng design ni husband kung ano daw yung gusto ko dito sa harap. Wala akong idea at tinamad na ako maghanap kaya sinabi kong siya na lang ang bahala. Kaya plano at design niya ito lahat at nagustuhan ko naman. At sobrang nagpapasalamat ako sa asawa ko dahil napaka-hands-on niya dito. Pwede naman sana hindi na siya tumulong at kumuha na kami ng welder pero mas pinili niyang siyang gumawa. Dahil doon, ang laki ng natipid namin. Kaya para sa masipag kong asawa, maraming salamat po. Update dito sa aming gate and bakod sa harap. Ganap ito kahapon pero ngayon ko lang siya nagagawa ng content. So ito na po yung itsura dito sa harap. So malapit nang matapos. Ang kulang na lang ay yung gate. Habang naglilinis ako dito sa kwarto ay andito din yung mga anak ko at ayan nag-aagawan dyan sa bintana. Bagong ligo ako dyan and ang ginagawa ko as usual kapag weekend. So itong mga tinutupi na damit dito sa lamesa ay ipapasok ko sa cabinet. Ayan. At sa mga oras na to ay nagkakatay ng manok si Papa at si Ate Sally dahil ito yung uulamin namin mamaya. So pagkatapos naming nanood doon, so ito naman yung ginagawa ko, magtitimpla ng gatas para sa mga anak ko. At tinanong ko yung kuya kung mag-milk ba siya, and then sabi niya, ayaw daw niya. So yung bunso na lang yung ang ipagtitimpla ko. At thankful talaga ako dito sa aming ate na tagabantay every weekend dahil nakapag-adjust na siya sa pag-uugali nitong bata and talagang maaasahan siya sa pagbabantay. Ito na namang mat dito sa CR sa aming kwarto na pagdiskitahan ko na sobrang dumi na kaya lalabhan ko to. Inaamin ko na hindi ako ganun kalinis sa bahay dahil sobrang busy din namin at itong ganito ay minsan ko lang magagawa. So itong mat na to ay back to back kasi ito siya kaya binaliktad ko pa talaga siya bago siya malabhan. At na nagsasampay na ako at naaamoy ko na yung sinabawang manok na luto ni Ate Sally. Tamang-tama pagpasok ko ay naghahanda na pala si Ate Sally ng pananghalian at ito na yung sinabawang manok na luto niya. Ayan. As usual, daw na sila sa labas kakain dahil mahangin daw at kami naman ni husband ay dito sa loob. At ito na nga, mga 1 PM ay bumalik na sila sa trabaho at buti na lang ay wala masyadong init. Ayan. Makalat pa talaga itong aming paligid at pasensya na kung medyo masakit sa mata. At ayan na naman yung tatay namin, mag-a-apply na naman siya ng epoxy primer doon sa may mga bakas ng welding para hindi madaling kalawangin. At itong anak ko habang nanonood ay naawa daw sa kanyang tatay dahil mainit na kaya tinawag niya. Mga 3:20 ito ng hapon at umulan kaya uminto muna sila. At lumakas na nga ang ulan.
At ito na nga mga 5 PM na to, kaalis na ni husband papuntang tindahan para magbabantay na naman siya. At ito na yung itsura dito sa harap. So, ayan. So, dito, lalagyan ito ng maliit na daanan para sa tao. So, ayan. Marami na din ang nagtatanong kung magkano na ba nagastos namin dito. So, soon, gagawan ko ito ng content kung magkano ba ang nagastos namin dito kapag tapos na. And that's all. Thank you for watching. Bye-bye!